We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Lalaki sa Ocampo, Camarines Sur, gadan makalis masuntok kan pinsan kan sa iyang kasaruan. Suspect na pag-araman na nag-awat sana sa iwal kan biktima asin live-in partner kay ni. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Huli sa sarong suntok, day na nakaabot nin buhay sa ospital ang sarong 33 anyos na lalaki sa barangay San Jose Oras, Ocampo, Camarines Sur. Sa investigasyon kan mga otoridad, armado nin patarom ang biktima mantang nagiiwal ini asinan sa iyang live-in partner. Dumana subuot nag-awat ang 37 anyos na suspect na pinsan man sanakan ka live-in partner kan biktima. Sinuntok ka ini sa likudan kan payo ang biktima na naging rason para matumba ini asin nabagok ang payo. Kung di ko po nasuntok ito, siguro bako sa nansarok po ang mabibiktima duman. Maringan, itatalikod ko kayo sinuntok, tapar mas makuha ako sa tabak, makawaltak niya yung tabak na, kaya nabungaw siya pag primero ko suntok. Makalisan reglementary period, pinalibre na kan Ocampo Municipal Police Station ang suspect kung sa inag-urulay na sana ang magibong nalado. Pinalwas na po ining suspitsado ta po sir, ining si nagkaigaw po sila ng settlement and then sa oras ta po may hinapod lang po kita na reglementary period na kung perang oras lang po dapat masangatan siya ng kaso, kunyan po nagkaigaw sindanin settlement. Naghagad man ng tawad ng suspect sa pamilya kan biktima. Sa ibong kan paramienters na pagpalibre digde, in kaso day magsunod sa napag-urulayan ng suspect, bukas man girara ang pamilya kan biktima na magsunod din kaso. Mahagad po ako ng pasensya sa inyo na po. Naharap kayo tuloy, kapag talaga sinasadya. Kaya sabi ko sa mo, tabangan dunas na kami. Kung pirante gahagad kan pamilya me, ikaw yan nindo. Hindi na po kita makasa. Pag basta natapusan an sir, dahil mayo na basta magsundok sinda sa urulay. Nagpagirumduman ang kapulisan sa publiko na pag-urulayan na sana ang anuman na problema, nganing dai mapuli sa mas malalang insidente. Kaibanan si Carlo Abonita, Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong rider sa Camarines Norte pigsitar kan mga otoridad makalis na aksidenteng maipresentar an sa iyang drinking license imbes na an sa iyang driver's license sa LTO checkpoint. An magiging disposisyon kan LTO sa insidente na ini, uyaliwat si Rosie Nieva. Nganing masyerto na nasusunod kan mga motorista ang mga traffic rules asin mairayo sa anuman na aksidente ang mga biyahero, haros maririsa ang wala tuong mga checkpoint operations kan Land Transportation Office asin iba pang katuwang na ahensya. Alagad sa Banuaan kan Daet Camarines Norte, sa daipiglaom ang pagkakataon, imbes na driver's license ang maipresentar kan sarong motorista sa mga personahe kan LTO, aksidente kaining nailuwas ang sa iyang drinking license. Sa enot na hilinggaro kapareho talaga ang style asin kulay kaini sa totoong driver's license. Alagad pigribayan sana ang pirang nakasurat digdi. Joke sa naman daa ito. Alagad ikinagat kan mga otoridad ang nasambitan ng joke, hulita para sa LTO. Seryosong bagay ini asin mayong espasyo ang surubahan. It might be a case of tampering or fake license. So yun po. Kaya pagpapaliwanagin po namin yung may hawak niyan. Kasi huwag namang gawing katawa-tawa or joking matter ang lisensya ng Land Transportation Office. Pwedeng masunodanin kaso ang si isay man na nagigibo o nagagamit ng fake and unauthorized driver's license. Huwag po natin tangkilikin yung nag-o-offer sa atin ng mga pekeng lisensya, pekeng registration. Pangalawa po, huwag po tayong gumamit ng pekeng lisensya or pekeng registration.
Kasi hindi lang po administrative penalties ang kakaharapin yan, yung isang may gawain yan, pati po criminal offense po yan, so pwede pong makulong kung napatunayan po. Pinagsabihan mo na subuot ang nasambitan ng motorista, alaga na iduman natatapos ang lakdang nagigibuhon kan LTO. Bukas kaya nasambitan ng ahensya na susugo na ni Bapang nagagamit o nagigibo nin mga peking lisensya o ano man na dokumento kan LTO. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sarong 6-wheeler truck ang aksidenteng tuminagilid sa tinampo sa porsyon kan Sipokot, Camarines Sur, Kasuudma. Sa pag-imbestigar kan Sipokot Municipal Police Station, nagluluwas na pasiring sa Metro Manila ang truck na nawaran subuot nin kontrol. Pinurbaran pa subuot na ibangga kan truck sa mga kopra ang minamaneho kaini, alagad dumineretso ang lunadan sa sarong elf truck. Lugadan ang driver ka nasambitan ng truck na tulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Pirang mga benepisyaryo nin paharong kan Naga City LGU, pigpapabakal subuot ang loteng pigtao sa inda. Ang aksyon kan Naga City LGU, aramunta sa istorya ni Jessica Kalinog. Pigkumpirmar kan Naga City Housing Settlement and Development Office na igwa mananggad nin mga benepisyaryo kan paharong kan Naga City LGU na nagpaparenta o nagpapabakal kan sa indang mga naresibing lote. Iba-iba po ang rason ninda. Ang iba talagang may pangangaipo sindang personal, medical na kung saan masinda pong ibang nababalingan, iyo po itong sa indang naistra na lote. Ang iba po, iba man na kaisipan, hari man sa bagay na iyan. Ang housing program na inikan lokal na gobyerno, piglansar kan ka itong Naga City Mayor Jessie Robredo taong 1998, asin pigpapadagos hasta sa ngunyan, komo pagsimbag sa problema kan kasaraditan sa Naga, na mayo nin permanenteng may istaran. Kabali na ang mga naapektaran kan mga infrastructure projects kan LGU, asin road widening projects kan DPWH. Aminado man ang presidente kan Homeowners Association sa Barangay Pacol na si Marlon Agravante na day talaga naiibitaran na may nagpapabakal nin lote. Dawa pa may mga lakdang naman sindang pigigibo kontra digdi. Na minsan ang awardee harayo sa lugar sa resettlement area. So kung taga sentro ka, maharap ka man istaran duman sa sentro. Alagad sa kamahalan kan mga pamasahe, kakulangan, health reason, naipapabakal po ang mga loting iyan. Igwa naman po kaming ginibong surat sa lokal na gobyerno kang siyudad ni Naga, manunungod dyan sa mga problema ngayon, asin duman sa mga bakanti pa. May mga lote padaasa sa indang lugar na hasta sa ngunyan, nakatiwangwang pagiraray. Kadaklan sa mga ini, dai pa nakakakuanin building permit. Kayaan sa indang kahagadan sa LGU, mamonitor nin maray ang progreso sa housing program. Ang ginigibot po unyan, ito po mga nagpabakal ng lote na pinag-award sa ila. Binabawi ito po yan. Mas sa mong party, mas madaling bawi yun itong mga bakanti pa talaga, mapangarong. Sigun pa ki Engineer Campilios, kung habo sa lote na inaward kan LGU, asin maawot na ipabakal na sana ini sa iba, kaipuhan mag-agi sa legal na proseso, dapat magsumitir nin request sa city, maagi man sa housing board, nganing mapag-adalan kung balido ang rason kan pagbutas ka ini. Titimbang man po kan sanggo ni ang panglunsod, ano baga itong sitwasyon na pwedeng itugot? Ano si sitwasyon na daig? Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Man iba-ibang individual asin organisasyon nakisumaro sa Kapuso Bloodletting Day kad GMA Regional TV sa Naga City. Importansya kan pagdonar nin dugo sa salud kan mga nagdonar asin sa mga nangangaipo kaini pigtawan duon man kan Philippine Red Cross. Ini asin an iba pang pangyayari sa nagpapadagos na Kapuso Bloodletting Day aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica. Kate, sa maghapon, 43 bags nin dugo ang natipon o sa tuyang natipon sa ginibong Kapuso Bloodletting Day digdi sa Naga City. Nakatabang tadigdi na pirang mga estudyante hali sa Aeronautical Academy of the Philippines ROTC unit, pirang hali duman sa mga friendly forces siring na sa Naga City Public Safety Office asin iba pang pribadong mga individual. Sa ikaanom na pagkakataon, pigmaot liwat ni Tatay Alcan Concepcion Pequeña Naga City na magdonar kan sa iyang dugo.
Nagpuon subot siya sa mga blood donation drive sa saindang barangay. Hasta sa pag may oportunidad sa ibang lokasyon, nagpapartisipar man siya. Siring nasanakan kapuso Bloodletting Day na pigibongon yan sa Robinsons Naga. Magayong paano sa hawak, baragaro nare-repress yung maray ang hawak. Nagkakaigwa ki kusog na gano'n nagdadagdag baga ang energy. Iyo po, napipil ko. Apwera sa makakatabang ini na makasalbar kan buhay kan ibang tao, sigun ki Dr. Melanie Cabage, ang pagdonar nin dugo. Igwaman ni na itatabang sa mismong nagdodonar ka ini. Parang nalilinisan yung katawan natin. Halimbawa, sa mga diabetic, kung hindi naman masyadong mataas ang sugar, medyo mas bumababa pa ng konti yung cholesterol. Kumbaga na-detoxify yung katawan natin through blood donation. Di man subuot dapat matakot na kung magdonar nin dugo, makulang na ang nagsisirculate na dugo sa lawas. Tasigun ki Dr. Cabage, an sa tuyang pigdonar na dugo, nare-replenish o nariribayan manin panibago, makalihis ang 2 hasta 3 bulan. Alagadan pagirumdum kan mga eksperto. Antes na magdonar nin dugo, siguraduhon man na may bastanteng turog asin pahingalo. Dahil nakainom nin arak, siring man na mayo nin pig-inom na bulong sa nakalihis na 24 oras. Para sa mga kababaihan, kada ika-6 na bulan pwedeng magdonar. Mantangan mga lalaki, every 3 months pwede. Gabos na maot magdonar nin dugo, nagaagi man sa 4 steps of assessment. Nganing mahiling na kwalipikado ini asin masyertong nasa tamang kondisyon ang lawas. Sa datos kan Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter, haros arual daw igwanin na nga ipon nin dugo. Di man nagkukulang ang supply nin dugo sa probinsya sa Ngunyan. Alagad kaipuhan daan mga blood donation drive, nganing masustinir ini. Medyo rin kami, careful in getting or having a bloodletting kasi importante na hindi natin nasasayang yung blood. So far naman nagagamit siya because yun nga, importante nakaka-dispense tayo ng blood properly. And within month lang kasi yan dapat nadi-dispense natin. Sa unyan, Kate, nag-cut off na kita para sa blood donation drive ngunyan na aldaw. Alagad para duman sa satuyang mga kapuso na day na nakahabol, ang Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter igwaman in schedule every Friday kung saan pwede sindang magduman o itong mga maot magdonar ng dugo, pwedeng magduman sa indang opisina asin pwede naman mag-approbate sa rakain. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Sir Tikoy o Ampaw? Ampaw. May ligaw sa pera eh. Para po sa ko Ampaw. Siguro po, pag tinawag kang Ampaw, may kwarta po. Ampaw. Pag Ampaw kaya, ang perming laog kaya money, pag money, sabi ninda, mas dakol mas magiging prosperity ang year, ang buong taon. Kaya Ampaw na lang ang pipili. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Filipino-Chinese community sa syudad ni Naga siribut na para sa pagsabat kan Year of the Wood Dragon. Mantang sa indang kontribusyon sa istorya asin pagpapauswag kan syudad, pigbisto kan LGU. Uyan report. 2024 is the Year of the Wood Dragon. Asin sa aga, Pebrero 10, sa tuya na ining sa Sabatun kasabay kan selebrasyon kan Chinese New Year. Ang mga establishmento sa syudad ni Naga, may kanya-kanyang pakulo naman para digdi. Igwanin may dakulang dragon centerpiece na napapalibutan in horoscopes asin nakabitay na ampaw. This is a more improved and better setup compared from what we had last year. So we are inviting everyone to visit the mall, experience Chinese New Year here at Naga City LGU. Nagaandam naman para sa gigibong parada asin programa sa aga para sa Fiestang Chinoy 2024. Magkakaigwa man in road closure sa pirang porsyon kan syudad po na alas 4:30 nin hapon, tanganing matawan nin dalan ang gigibong parada na mapoon sa St. Joseph School, pasiring sa Plaza Quezon, kung sa ingigibuhon ang Lion and Dragon Dance asin cultural show.
Sigun kay Councilor Joe Perez na iyo man na chairman kan Committee on Arts and Culture sa Naga City, parte kan istorya kan syudad ang Chinese community. Dakula man subuotan kontribusyon ninda sa progreso kan Naga hasta sa presente. Halik lang sinda sa ibang racial extract, pero nag-assimilate na po sinda, yun na sinda, nagiging na po sindang lalawgon kang Nagenyo. Ang totoo po kayo ni kadakol sa tuyan na may mga Chinese blood as well Spanish blood. Yan po, parte po kaya yan kang istorya. Ngunyan, pag-celebrate tayo ni dahil talagang they are community or brothers to reckon with. Kaya maninigo sa naman subuot na bistuhunta asin irespeto ang kultura kan Chinese community, siring kang piga-obserbaran sa bilog na kinaban. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong bagyo o raot nin panahon na nagbabadyang makakaapektar sa nasyon. Piglalauman man ang padikit-dikit pang pagkusog kan amihan sa mga masunod na aldaw. Mantang padagos man ang pagdanay kan easterly sa dakulang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, asin Masbate. Posible man ang makukusog na uran en kasong magkaigwang thunderstorms, kaya magpasiguro po kita nin payong asin iba pang pansangga sa uran mga kapuso. Apera digdi may mga pag-uran man sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Mindanao. Pigpautob na dugang na pamasahe sa Naga City, dai subuot mati kan mga trimobile driver ninhuli sa mahal na presyo kan mga produktong petrolyo. Paghuro sa presyo kan mga produktong petrolyo asin fuel subsidy, pangapodan kan mga tsuper. Uya ang report ni Chris Novello. Sa maghapon na pamamasada ng tricycle sa Naga City, nakaka 700 to 800 pesos man subot kada aldaw si Albino Bismonte. 250 pesos subot digdi ang napapaduman para sa boundary sa indang operator. Ang alang ko talaga yung gasolina dahil naabot sa pagkakanlang. Dakulang porsyento man kan sa iyang kita, napapaduman man sana sa gasolina kun kaya ang take home kaini nag-abot na sana sa 250 pesos. Kaya daw nagkaigwanin dagdag pamasay sa Naga City, garda isubutin da inimati kan mga kapwa driver. Ngunya na si Mana, mas nadagdagan panganian sa indang agrangay makalis ipinautob, ani kalimang sunod na aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo. Kaya hasta sa ngunyan na isubutin na nagsasawang mga pudan sa gobyerno na maski papaano magkaigwaning ayuda siring kan fuel subsidy asin mapauros ang presyo kan mga produktong petrolyo. Sa krudo, grabing mareso pagkuyan mi. Nagtas na naman si krudo. Alagad paliwanag kan Department of Energy. Volatile ho talaga yan dahil hindi na ho kinokontrol ng gobyerno o ng estado natin yung price. Sa datos kan DOE, uminabot na ang year-to-date increase kan gasolina sa 4 pesos and 40 centavos per liter, mantang 2 pesos and 90 centavos naman kada litro sa diesel. Kay Banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mapuuna sa aga February 10 ang NCAA Season 99 Juniors Basketball. Enot na masabak dyan ang Mapua Red Robins asin Arellano Braves. Makawat man ang walupang iba pang kupunan sa Sabado. Mantang tuyong Miyerkules, Biyernes asin Domingo man ang mga masunod na kawat sa elimination round. Marurumduman na kan Season 98, La Transquires ang nakaguno kan kampyonato sa Juniors Basketball. Sir, tikoy o ampaw? Well, in my family, traditionally, it's been tikoy. Besides, I don't like the idea of ampaw kasi my late wife used to say na masyado akong sakitin. In other words, ampaw. Di ba? So, may masamang connotation sa akin yung ampaw eh. Ampaw. Siguro pag ampaw kaya dakol ang maano mo. Pero itong, syempre pag ang ampaw, pwede, dakol siyang mababakal. Ampaw po, kasi po kapag sinabi kasing ampaw, meaning po pera. And kapag may mga okasyon po like araw kaning mga Christmas, Chinese New Year, mga po, pasakatan po, tapos pampaswerte naman po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Unemployment rate sa nasyon kan Disyembre 2023 uminabot sa 3.1% susug sa PSA. Paghuros kan unemployment rate sa nasyon sa nasabing peryodo, epekto subuot kan nakaaging holiday season sigun sa ahensya. Uyan report ni Chris Novello. Dating empleyado ng water refilling station sa Metro Manila si Angelo de Cercano Campo, Camarines Sur. Alagad sa siya sa mga empleyadong na layoff huli sa COVID-19 pandemic. Sangon yan sa paghahabal-habal subot niya pigkukuhaan panggastos sa araw-aldaw. Dayman ini, nawawaran ng paglaw na makahanap ng regular na trabaho sa ibong kansaing tinapusan sa high school. Mas mo may regular na trabaho ito, igwang 13 man pay pag manako Ano ba ta sir ang ideal ng gustong trabaho? Dawaran sir, basta pagkakitaan. Saro sana si Angelo sa labi 1 million na Pilipino na mayong trabaho kan Disyembre ka nakaaging taon. Susog sa unemployment rate susog sa Philippine Statistics Authority. Katampad inining 3.1% o mas bababa kung ikukumpara sa 3.6 unemployment rate kan November 2023. Ang paghuros subot kan unemployment rate sa nasyon, ang maitatakod subot kan nakaaging holiday season. We are seeing it in the previous years, no. So yes, there is really seasonality, and this is because, of course, during the holidays you have consumption is higher, and thus nakikreate tayo ng additional jobs, no. Nag-aabot man sa 4.2% ang unemployment rate sa Bicol Region kan October 2023, paghali sa 6.2% kan Hulyo kan parehong taon. Base man sa pinakawarang datos kan ahensya, katampad ban subot ini ni nabi 100,000 na Bicolanong unemployed sa parehong datos. Ang peso office na ini sa parehong banwaan, may mga nakapaskil na bakanteng trabaho alagad. Bibihira subot ang mga walk-in para mag-inquire kung may job opening. Apwera kan mga job posting sa mga peso offices sa manay-lain na banwaan asin probinsya sa rehiyon. Makondusir man din mga sereneng job fair asin training ang Dole Bicol, nga mas mabawasan ang unemployment rate sa rehiyon. Kay Banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasa kamut na kan mga otoridad ang sarong miyembro kan rebeldeng grupo na pigmimirar como regional most wanted person sa Bicol, asin kabale sa CTG watchlist kan AFP. Nadakop ang 45 anyos na lalaki sa operasyon kan pinagsarong pwersa kan manlain-lain na unit kan mga otoridad sa banwaan kan Labo, Camarines Norte. Ang nasambitan ng sospek, nahampang sa 5 kaso ni direct assault with murder na mayong pigre-rekomendang piyansa. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Labi 50 olive Ridley Sea turtle hatchlings pigbuhian sa kadagatang sakop kan Donsol, Sorsogon. Mantang pawikan na natrap sa fish pen sa banwaan ng Gubat, matrayong puman na naibalik sa kadagatan. Uyan report ni Rosie Nieva. Enero 30 kan presenteng taon, kan madiskubre kan Municipal Environment and Natural Resources Office ang mga sugok nin pawikan sa Barangay Santa Cruz, Donsol, Sorsogon. Tulos man ining pig-rescue asin piglipat sa masalbadong lugar. Alagad ka sa udma, matrayong po ng pigbuhian sa kadagatang sakop kan barangay ang nasa 55 olive Ridley turtle hatchlings. Sarong green sea turtle o pawikan ang matrayong puman na naibalik sa kadagatang sakop kan banwaanin Gubat, Sorsogon. Sigun sa report kan Menro Gubat, duwang parasira ang enot ng kahiling sa pawikan, makalis ining matrap sa fish pen sa barangay Paco kan Pebrero 6. Tulos man ining na-rescue kan nasambitan ng mga parasira asin ini-report sa opisina kan Menro. Ang pawikan ang may labang 44 cm asin lapad na nasa 43 cm. Kan masyerto kan mga otoridad na marahay na ang kondisyon kaini, dumana ini binutasan sa kadagatan, katabang ang Philippine Coast Guard asin PNP. Nagpagirumduman ang DENR sa publiko na tulos na ipaaram sa saindang opisina ang mga siring na insidente para sa maninigong aksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, gusto mo ba nin flowers that last forever this Valentine's Day? Sarong 22 anyos sa banwaanin Magaraw, Camarines Sur, ang nag-ooprisir kaiyan. Ang saying istorya, aramunta kay Jessica Kalinog.
single o bouquet of flowers for only 59 to 500 pesos. Nadawa pirang taon paan maglihis, never daang malalapa. Karuman sa napagkamuot mo para sa iya that lasts a lifetime. Tama? Naks. Alagad puwera suba. Iyan talaga ang obheto kan mga burak na ini. Nagibo sa satin ribbons, asin butterfly bouquets na may mga pailaw pa. Mga obra iyan kan 22 anyos na si Marla. Before, tig-try ko siyang paper lang, grade 12 ata ako kato. Tapos katong, sabi ko, affordable man pala ng mga materials na pwedeng mabakal. Di tig-try ko siya. December 2023 kan magpuon siyang magbakal nin mga materyales para digdi. 3,500 pesos daan sa iyang pigpuhunan. Si sentang pidaso nin man iba-ibang style nin burak asin butterfly bouquets naan sa iyang nagibo poon Enero. Asin gabos ini, reserved na for February 14. Alagad sa weekend, mahabol pa da siyang magibo nin dugang na 55 pieces para sa mga maut pang mag-order. Sa iyang free time sa trabaho sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Banwaan nin Magaraw, pigsisingit niya ang pagibo nin satin ribbon flowers. Okay lang po, tagaro baga na lilibang man po baga ako ta, maugmahag magparailin. Ang konsepto kan mga bouquet na ini, nahiling subuot ni Marla online. Nagtutubod siya na mas espesyal kun ang regalo pinagalan. Urog na tamay mga order na pwede niya pang i-customize, kaya more special for the client. Pangaturogan ni Marla na magkaigwanin sa diring shop kan sa iyang mga obra, kaya saro man ini sa mga pag-iipunan niya. Yung proceeds ko po for now sa bahay and my sister and brother po akong nagkaklase man. So na-providean ko na sila. Parte pa kan sa iyang kikitaon, itatagaman niya man daa para sa pagpadagos niya sa kolehiyo next school year. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta ahali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.